Napansin ba din yun din, Congressman, na yung pong listahan ng mga proyekto po per district, bulto-bulto na naman ang alokasyon, tigpa 5 million, pare-pareho ang halaga? Yes, Opo. correct. Opo. O, ganun pa rin. Opo. No, na may round figures, kumbaga, Mhm. yung mga project, merong mga maliliitan na tigpa 5 million, Mhm. tapos merong a few na malalaki na Mhm. mga 160 million, ganyan, Opo. for different projects. So yung sinasabing, usually, pagka nasa iba't ibang location, dapat may mga Mm. iba-ibang figures. Pero Opo. ito, parang halatang hinati-hati lang, no? Opo. May Okay. kalakaran kasi na ah, para sa mga amendments na ganyan or proposal, sabi, isabit mo muna yung title, na Mm. saka na natin problemahin yung actual, program of works and Yes. so on and so forth. So Mm. baliktad, no, sa ang proper um, budgeting, dapat meron ka ng konkretong proposal na nakabatay sa actual na feasibility study, Mm. tapos saka mo ipopropose. Pero dito, informally, parang sasabihin na, hindi, title na lang muna, saka na lang natin problemahin, title and amount, saka na lang problemahin yung pagpapalaman dun sa proyekto. Opo, opo. So ibig sabihin po, yung dating gawi, ganito pa rin sa proposed 2026 budget. Exactly. Yan po ang sinasabi natin kahit pa ang tinatambol ngayon ng Kongreso halimbawa ay parang reform budget ito, pero in fact tinanggal yung flood control, yun ang parang headline na gusto nilang idiin. Totoo yan, 255 billion pesos worth of local flood control projects ay wala na, tinanggal sa budget. Pero ang sinasabi nga natin, pinalipat lang yun. Yung kung dati ina-allocate ng legislator sa flood control projects, ang parang guidance hindi, lipat nyo na lang sa roads and bridges, sa multipurpose buildings, Opo. sa farm-to-market roads, sa classrooms, Opo. rural health centers. So nangangahulugan po, Opo. Congressman, na dito po sa inaprubahan ng Kongreso na General Appropriations Bill kahapon, nangangahulugan po na yung mga congressman pa rin ang merong say dito po sa mga proyektong ito na posible po na mangyari na naman po na sila ang magiging proponent para mangumisyon sa proyekto. Eksakto, ganun po ang sinasabi natin. Hindi na dismantle, hindi na nawala yung pork barrel system. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.